Katatapos pa lang po na magbigay ng State of Nation Address o SONA ng Pangulong Noynoy Aquino kanina sa Batasang Pambansa o kaya dun sa Congress. Malaki ang pagkakaiba ng kanya pong pamahalaan kung iahambing sa nakarang administrasyon ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Kailangan bigyan po natin siya ng sapat na panahon upang maisakatuparan ang kanyang mga plano sa bansa. He cannot do it overnight and no one can. Hindi pa maalis sa mga tao na ang hinahanap nila ay isang Superman. Isang pinuno na lahat ng gusto nila ay kayang gawin sa madaling panahon. Lahat na kailangan nila dapat ipagkaloob agad. Napakalaki pong problema ang minana ni Aquino sa nakaraang pamahalaan. Kaya dapat muna niyang ayusin ang mga gusot bago niya magawa ang kanyang mga plano sa bansa. Hindi natin matatanggihan na mayroon siyang ginawa na ikinagulat ng marami. Lalo na nang maalis sa pwesto ang Supreme Court Chief Justice. Marami ang kinabahan sa kilos na ito sapagkat naniniwala ang ilan na binabaliwala ng kasalukuyang pamahalaan ang katarungan. Inamin po ni Aquino na maaring magpatawad, ngunit mahirap makalimot. Isa itong bagong paninindigan na kakalat sa buong bansa na magiging kasabihan ng karamihang Pilipino. Isang paninindigang magtutuwid sa kinalakihan natin kung paano harapin ang mga kasalanang nagawa at hindi natin kakalimutan ang mga nangyari at ito'y maitatala tulad ng isang kasaysayan. Ngunit, iiral pa rin ang pagpapatawad sa kapwa. Minungkahi ng Pangulong Aquino na sa muli ay pag-aralan ang money laundering law upang maiwasan ang pagnanakaw ng pera at mawala na ang korupsyon kung hindi man ay mabawasan. Ibinalita din po ng Pangulo na ang turismo ay lumalakas at inaasahang mayroong papasok na 4 na milyong turista sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dagdag pa niya, maaring abutin ito ng 10 milyon. Kaya nasambit niya ang pagpapatapos ng pinapatayong Bicol International Airport sa probinsya po ng Albay sa 2014. Iginiit ng Pangulo na ang bawat Pilipino ang siyang gumagawa ng pagbabago. Kinilala niya ang kakayanan ng bawat Pinoy. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pamilya na siyang bumubuo sa lipunan. Naniniwala po si Aquino na hanggat hindi magbabago ang pananaw ng Pilipino tungkol sa pamahalaan, walang pagbabagong magaganap o mahihirapang magkaroon ng pagbabago. Isa pong kahangahangang malaman na dati tayo ay lugmok sa utang, tayo ay nangungutang upang maitaguyod ang ating bansa. Ngunit ipinagmalaki ni Aquino na ang Pilipinas na ang nagpapautang. The President is making the impossible possible. Inamin ng Pangulo na 9% lamang ng kita ng mga nagmimina sa bansa ang napupunta sa pamahalaan. Nangako siya na hindi siya papayag na balato lamang ang pupunta sa kaban ng bayan. At kung tutusin, atin naman po talaga ang minimina ng mga kumpanya. At hindi siya papayag
na ang kapalit ng mining ay pagkasira ng environment. Ang proteksyon ng pamilya ay mahalaga kay Aquino. Kaya minungkahin niya na ipasa na rin ang batas tungkol sa Reproductive Health Bill or RH Bill. Malaking issue po ito ulit. Sapagkat ang simbahan, lalo na ang Roman Catholic Church, ay tutol sa RH Bill. Iba po ang simbahan kapag ito ang kinalaban ni Aquino. Sa akin pong palagay, masusi itong pinag-aralan ng Pangulo bago niya ito ipinahayag sa kanyang SONA. Aabangan po natin kung ano ang magiging reaksyon ng simbahan. Magkakalamat ba ang relasyon ng simbahang Katoliko at pamahalaang Aquino? Makukuha kaya ni Aquino ang suporta ng mga Katolikong congressman sa mababang kapulungan at ang mga senador na sumuporta sa pagpatalsik kay Chief Justice Corona? Muli kayang sumang-ayon ito sa Pangulo? Ang isyu tungkol sa West Philippine Sea ay sinagot ng Pangulo. Sinabi niya na ang kanyang paninindigan, hindi siya papayag na angkinin ng iba ang ating lupain. Nais niyang daanin sa diplomasya ang pagharap sa isyu na kung kailangan iparating sa tamang jurisdiksyon upang lutasin ang problema. Naniniwala po ang Pangulo sa mapayapang kaparaanan. Isang karangalan sa ngayong panahon ang maging Pilipino. Yan ang huling salita ni President Noynoy Aquino sa kanyang pangatlong State of Nation Address. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso. Mula po dito sa Legazpi City, Albay. Ako po si Daddy Rick Cervantes Jr. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.